Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Quarter 1, Lesson 3, Day 1. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa kahulugan ng sukat o lawak ng komunidad na kinabibilangan. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Kasanayang pampagkatuto na ilalarawan ang sariling komunidad batay sa lawak o sukat. Layunin na ipaliliwanag ang kahulugan ng sukat o lawak ng komunidad na kinabibilangan. Na ilalarawan ang kinabibilangang komunidad batay sa mga hugis na tumutukoy sa sukat o lawak ng isang lugar. Paglalaro ng word hunt. Bago magsimula ang klase, ang guro ay maglalagay ng 4 na salita, hilaga, timog, silangan, kanluran, sa ilalim ng mga piling upuan. Ipahanap ito sa mga mag-aaral gamit ang mga clue na ilalatag ng guro. Ang sino mang may hawak ng larawan pagkatapos ng laro ay aanyayahang ilarawan o ipaliwanag ang hawak na salita. Ang lawak o sukat ay tumutukoy sa dimensyon o laki ng isang bagay o lugar. Ito ay tumutukoy sa kabuuang espasyo na sakop ng isang bagay. Sukat. Ang pag-alam sa laki o lawak ng isang bagay gamit ang mga unit ng pagsukat tulad ng metro, kilometro o pulgada. Lawak, tumutukoy sa kabuuang espasyo o lugar na nasasakop ng isang bagay. Karaniwang ginagamit ito upang tukuyin ang sukat ng lupa, gusali o anumang bagay na may dalawang dimensyon. Karaniwang ginagamit na unit sa pagsukat ng area ng isang lugar ay metro kwadrado o kilometro kwadrado. Ang ibig sabihin ng metro kwadrado ay isang parisukat na ang bawat panig ay may sukat na 1 metro. Ang simbolo para sa kilometro kwadrado ay kilometro kwadrado o square meters. Ang ibig sabihin naman ng kilometro kwadrado ay isang parisukat na ang bawat panig ay may sukat na 1 kilometro. Ang simbolo para sa kilometro kwadrado ay kilometro kwadrado o square kilometers. Ang ektarya ay isang unit na sukat na ginagamit upang masukat ang lawak ng lupa. Isa itong sukat ng lugar na katumbas ng 10,000 metro kwadrado o square meters. Tayo ngayon ay magbabasa ng isang kwento tungkol sa ang Barangay Santolan. Ulitin natin, ang Barangay Santolan.
Ang Barangay Santolan ay mayroong paaralan na hugis parihaba at may sukat na 20 metro ang haba at 10 metro ang lapad. Dito nag-aaral ang mga bata, natututo ng mga bagong kaalaman araw-araw. Sa tabi ng paaralan, makikita ang isang plaza na hugis parisukat. May sukat na 30 metro bawat gilid. Dito nagtitipon-tipon ang mga tao tuwing linggo para sa mga programa at palaro ng barangay. Hindi kalayuan sa plaza, mayroong simbahan na Hugis Cruz. Ang pangunahing bahagi ng simbahan ay may sukat na 40 metro ang haba at 15 metro ang lapad. Tuwing linggo, puno ito ng mga mananampalataya. Sa gilid ng barangay, matatagpuan ang Hugis Bilog na Parke. Ang kabuuang sukat nito mula sa magkabilang bahagi ay 50 metro. Sa loob ng parke, may mga laruan para sa mga bata at mga luntiang halaman na nagpapalamig sa paligid. Sa gitna ng barangay ay ang munisipyo na Hugis Tatsulok at may sukat na 10 metro bawat gilid. Dito, tinutugunan ng mga opisyal ng barangay ang mga pangangailangan ng kanilang mga kababayan. Narito ang mga katanungan na dapat nating sagutan. Una, ano ang pamagat ng binasang talata? Pangalawa, ano-anong mga lugar sa barangay ang nabanggit? Pangatlo, ano ang mga uri ng hugis ang nabanggit? Sagutan natin. Una, ano ang pamagat ng binasang talata? Ang sagot, ang pamagat ng binasang talata ay ang Barangay Santolan. Pangalawa, ano-anong mga lugar sa barangay ang nabanggit? Sagot, ang mga lugar sa barangay na nabanggit ay ang paaralan, plaza, simbahan, parke at munisipyo. Pangatlo, ano ang mga uri ng hugis ang nabanggit? Sagot, ang mga uri ng hugis na nabanggit sa talata ay ang parihaba, parisukat, krus, bilog at tatsulok. Gawain bilang isa, kumpletuhin ang kahon sa pamamagitan ng pagtatala sa hugis ng bawat istrukturang mababasa sa kwento. Isulat din ang kanilang angkop na sukat. Istruktura, hugis at sukat. Una, paaralan. Pangalawa, plaza. Pangatlo, simbahan. Pang-apat, parke, at pang-lima, munisipyo. Sagutan natin. Una, paaralan. Hugis, parihaba. Sukat, 20 metro ang haba at 10 metro ang lapad.
Pangalawa, plaza. Hugis, parisukat. Sukat, 30 metro ang haba. Pangatlo, simbahan. Hugis, krus. Sukat, 40 metro ang haba at 15 metro ang lapad. Pang-apat, parke. Hugis, bilog. Sukat, 50 metro ang haba. Panglima, munisipyo. Hugis, tatsulok. Sukat, 10 metro ang haba. Bilang paglalahat, sagutin natin ang mga tanong. Una, saan tumutukoy ang lawak o sukat ayon sa ating pinag-aralan? Sagot, ang lawak o sukat ay tumutukoy sa kabuuang laki ng isang lugar o estruktura, tulad ng paaralan, parke o munisipyo. Pangalawa, ano-anong mga unit ang ating ginagamit upang matukoy ang sukat ng isang estruktura? Sagot, ang mga karaniwang unit na ginagamit sa pagsukat ng estruktura ay ang metro, sentimetro at kilometro. Ginagamit ang mga ito upang malaman ang haba, lapad o kabuuang sukat ng isang bagay o lugar. Panuto, isulat ang tama kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng tamang paglalarawan at mali kung hindi. Sagutan natin. 1. Ang lawak o sukat ay tumutukoy sa dimensyon o laki ng isang bagay o lugar. Ang sagot, tama. Number 2. Ang sukat ay ang pag-alam sa laki o lawak ng isang bagay gamit ang mga unit ng pagsukat. Ang sagot, tama. 3. Ang lawak ay tumutukoy sa kabuuang espasyo o lugar na nasasakop ng isang bagay. Ang sagot, tama. 4. Ang ibig sabihin ng metro kwadrado ay isang parisukat na may bawat panig na may sukat na 1 metro. Ang sagot, tama. 5. Ang 1 ektaryang sukat ng lugar ay katumbas ng 10,000 metro kwadrado o square meters. Ang sagot, tama. And that wraps up today's lesson. If you enjoyed this video and want to see more content like this, don't forget to hit the subscribe button and ring the bell so you never miss an update. Thanks for tuning in. Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Makabansa, Grade 2, Quarter 1, Lesson 3, Day 2. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa kahulugan ng sukat o lawak ng komunidad
na kinabibilangan. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Kasanayang pampagkatuto na ilalarawan ang sariling komunidad batay sa lawak o sukat. Layunin, natatalakay ang salitang may kaugnayan sa sukat o lawak katulad ng mahaba at maiksi, malawak at makipot, malaki at maliit. At natutukoy ang sukat ng lugar o estruktura sa loob ng paaralan gamit ang mga salitang kaugnay sa sukat o lawak. Isulat ang kahulugan o paglalarawan ng mga mahahalagang salita. 1. Sukat. 2. Lawak. 3. Metro kwadrado. 4. Kilometro kwadrado. 5. Ektarya. Papangkati ng guro ang mga mag-aaral sa 6. Sabihing ayusin ang mga piraso ng isang larawan na ibibigay sa bawat pangkat upang makabuo ng isang salitang nakasulat sa larawan. Ang bawat larawan ay maglalaman ng mga sumusunod: mahaba, makipot, maiksi, malawak, maliit, at malaki. Ulitin natin: mahaba, makipot, maiksi, malawak, maliit, malaki. Tingnan mabuti ang mga larawan. Mahaba, mahaba. Makipot, makipot. Maiksi, maiksi. Malawak, malawak. Maliit, maliit. Malaki, malaki. Ang mga salitang inyong nabuo ay iilan lamang sa mga salitang naglalarawan na may kaugnayan sa sukat o lawak ng isang estruktura, lugar o daanan sa komunidad. Mahaba. Mahaba ay tumutukoy sa isang bagay na may malaking haba o isang sukat mula sa isang dulo hanggang sa kabila na mas mahaba kaysa karaniwan. Makipot. Kabaliktaran ng malawak. Tumutukoy sa isang bagay na may maliit na sakop o espasyo sa lapad at lawak, mas makitid kaysa karaniwan. Maiksi. Kabaliktaran ng mahaba. Tumutukoy sa isang bagay na may maliit na haba o sukat mula sa isang dulo hanggang sa kabila na mas maikli kaysa karaniwan. Malawak. Tumutukoy sa isang bagay na may malaking sakop o espasyo sa lapad at lawak, mas malawak kaysa karaniwan. Malaki. Tumutukoy sa isang bagay na may malaking sukat, dami o kapasidad, mas malaki kaysa karaniwan. Maliit. Kabaliktaran ng malaki.
tumutukoy sa isang bagay na may maliit na sukat, dami o kapasidad, mas maliit kaysa karaniwan. Basahin natin ang isang maikling kwento tungkol sa batang si Gwen. Si Gwen ay nag-aaral sa isang malaking paaralan na may malawak na bakuran. Ang malawak na bakuran ay puno ng mga mag-aaral na naglalaro at nagkukwentuhan. Habang papasok siya sa loob, napansin niya ang mahaba at maiksing bahagi ng pasilyo. Sa unang bahagi ng pasilyo, ito ay mahaba at tila walang katapusan. Puno ng mga pintuang naglalaman ng iba't ibang silid-aralan. Pero sa dulo nito, ang pasilyo ay nagiging makipot na parang nagiging dahilan ng siksikan ng mga estudyante sa oras ng uwian. Pumasok si Gwen sa kanilang silid-aralan na malawak at maliwanag. Ang mga mesa at upuan ay maluwag na nakaayos para sa mga mag-aaral. Ngunit sa likod ng silid, may isang maliit na espasyo na nagsisilbing taguan ng mga kagamitan. Pagkatapos ng klase, nagpunta si Gwen sa aklatan. Sa loob nito, ang espasyo ay malaki, puno ng mga estante ng aklat na mataas at maayos na nakahilera. Sa isang sulok naman ay may maliit na mesa at upuan na tila kinapos sa espasyo, ngunit nagbibigay ng tahimik na lugar para magbasa at mag-aral. Sa bawat sulok ng paaralan, nakita ni Gwen ang iba't ibang sukat at lawak ng mga espasyo. Mahaba at maiksi, malawak at makipot, malaki at maliit. Ang mga ito ay madalas na nakikita ni Gwen sa bawat pagpasok niya sa kanyang paaralan. Sagutin natin ang mga sumusunod na tanong tungkol sa ating binasang kwento. Una, ano-anong mga salita ang naglalarawan sa daanan o lugar sa paaralan? Sagot, ang mga salitang naglalarawan ay mahaba, maiksi, malawak, makipot, malaki, at maliit. Pangalawa, paano inilarawan ang gusali ng paaralan? Ang bakuran nito. Sagot, ang gusali ay may mahahabang pasilyo at malalawak na silid-aralan. Ang bakuran ay malawak at puno ng mga mag-aaral na naglalaro at nagkukwentuhan. Pangatlo, anong salita ang naglalarawan sa pasilyo? Sa silid-aralan. Sagot, ang pasilyo ay inilarawan bilang mahaba at makipot. Ang silid-aralan ay malawak, maliwanag at may maliit na espasyo sa likod. Gawain bilang isa. Tukuyin ang mga salitang naglalarawan ng sukat o hugis. Isulat sa bawat kahon ang angkop na sagot. Mga salitang naglalarawan ng sukat o lawak. Sagutin natin ang mga tanong. Una, ano-anong mga salita ang ginagamit upang mailarawan ang sukat o lawak ng isang lugar o espasyo sa paaralan? Sagot, mahaba, maiksi, malawak, makipot, malaki, at maliit.
Pangalawa, gamitin sa pangungusap ang mga salitang naglalarawan sa sukat o lawak. Sagot: una, mahaba ang pasilyo sa aming paaralan. Pangalawa, maiksi ang daan papunta sa silid-aklatan. Pangatlo, malawak ang bakuran kung saan kami naglalaro. Pang-apat, makipot ang pasilyo sa dulo ng gusali. Panglima, malaki ang silid-aralan ng paaralan. Pang-anim, maliit ang espasyo sa likod ng silid-aralan para sa mga gamit. Panuto, iguhit sapat lang ang masayang muka kung tama ang isinasaad sa pangungusap at malungkot na muka naman kung hindi. Number 1, ang salitang malaki ay tumutukoy sa isang bagay na may malaking sukat, dami o kapasidad, mas malaki kaysa karaniwan. Ang sagot, masayang muka. Pangalawa, ang salitang makipot ay tumutukoy sa isang bagay na may maliit na sakop o espasyo sa lapad at lawak, mas makitid kaysa karaniwan. Ang sagot, masayang muka. Pangatlo, ang salitang malawak ay tumutukoy sa isang bagay na may malaking sakop o espasyo sa lapad at lawak, mas malawak kaysa karaniwan. Ang sagot, masayang muka. Pang-apat, ang salitang maiksi ay tumutukoy sa isang bagay na may maliit na haba o sukat mula sa isang dulo hanggang sa kabila na mas maikli kaysa karaniwan. Ang sagot, masayang muka. Panglima, ang salitang mahaba ay tumutukoy sa isang bagay na may malaking haba o isang sukat mula sa isang dulo hanggang sa kabila na mas mahaba kaysa karaniwan. Ang sagot, masayang muka. Sa tulong ng mga magulang, gumawa ng mapa ng paaralan na makikita ang mga pasilyo, silid-aralan at iba pang mga estruktura na nakapaloob dito. Iulat ito sa klase kinabukasan. Magdala bukas ng coupon band, lapis, color, ruler at eraser. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat! Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Makabansa, Grade 2, Quarter 1, Lesson 3, Day 3. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa kahulugan ng sukat o lawak ng komunidad na kinabibilangan. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Kasanayang pampagkatuto na ilalarawan ang sariling komunidad batay sa lawak o sukat. Layunin, natutukoy ang sukat o lawak ng lugar na makikita sa kinabibilangang komunidad at naiguguhit ang lugar na makikita sa kinabibilangang komunidad. Magbalik-aral muna tayo.
Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano-anong mga salita ang naglalarawan sa lawak o sukat ng isang lugar sa komunidad? Gamitin ito sa pangungusap. Pangalawa, ano ang ibig sabihin ng metro at kilometro? Tingnan mabuti ang larawan. Mga gabay na tanong. Una, ano-anong estruktura ang makikita natin sa larawan? Pangalawa, liban sa mga estruktura, ano pa ang makikita natin sa mapa na bahagi ng komunidad? Pangatlo, anong unit ang maaari nating gamitin bilang panukat sa lawak o sukat ng lugar na makikita natin sa komunidad? Ang metro o M ay ang pangunahing unit ng distansya sa pandaigdigang sistema ng unit. Ang kilometro o km ay katumbas ng 1,000 metro. Basahin natin ang kwento tungkol kay Gon. Ito ay may pamagat na ang komunidad ni Gon. Sa isang tahimik na baryo na tinatawag na Maligaya, may isang batang nagngangalang Gon. Isang umaga, siya ay naglalakad-lakad sa paligid ng kanilang komunidad upang tuklasin ang kagandahan nito. Habang naglalakad si Gon, una niyang nadaanan ang malawak na palayan na sumasakop sa halos kalahati ng baryo. Ang mga palay ay kasintaas na ng kanyang balikat at tila alon sa dagat kapag hinihipan ng hangin. Tiningnan ni Gon ang kalayuan at namangha siya sa lawak ng taniman. Sa paglakad pa ni Gon, narating niya ang sentro ng komunidad kung saan matatagpuan ang maliit na plaza. Ang plaza ay may hugis parisukat at may sukat na 30 metro bawat gilid at pinalilibutan ng mga tindahan. Sa gitna ng plaza ay may isang malaking puno ng mangga na nagbibigay lilim sa mga tao tuwing tanghali. Pagkatapos, pumunta si Gon sa kanilang paaralan na nasa dulo ng kanilang baryo. Ang paaralan ay may malawak na bakuran na ginagamit ng mga bata para maglaro. Tinatayang may sukat na 20 metro ang haba at 10 metro ang lapad. Dito, masayang naglalaro ang mga kabataan habang binabantayan sila ng kanilang mga guro. Sagutin natin ang mga sumusunod na tanong tungkol sa ating kwentong binasa. Una, sino si Gon? Sagot, si Gon ay isang batang nakatira sa baryo ng Maligaya. Pangalawa, ano ang ginawa ni Gon isang umaga? Sagot, naglakad-lakad si Gon sa kanilang komunidad upang tuklasin ang kagandahan nito. Pangatlo, ano ang nadaanan ni Gon na sumasakop sa halos kalahati ng buong baryo? Ang sagot, nadaanan ni Gon ang malawak na palayan na sumasakop sa halos kalahati ng baryo. Pang-apat, gaano kalawak ang plaza nila? Sagot, ang plaza ay may sukat na 30 metro bawat gilid at hugis parisukat.
Panglima, paano inilarawan ang paaralan? Gaano ito kalawak? Ang sagot, ang paaralan ay may lawak na bakuran na ginagamit sa paglalaro. May sukat ito na 20 metro ang haba at 10 metro ang lapad. Pang-anim, ano-anong mga lugar na nabanggit ang makikita rin sa ating sariling komunidad? Ang sagot, ang mga lugar na makikita rin sa ating komunidad ay ang palayan, plaza, mga tindahan at paaralan. Pang-pito, bilang mag-aaral sa ikalawang baitang, magagawa mo bang ilarawan ang iyong komunidad? Sagot, opo, magagawa kong ilarawan ang aking komunidad. Ito ay may mga bahay, paaralan, tindahan, simbahan at bakuran kung saan kami naglalaro. Gawain bilang isa, panuto, gumamit ng coupon band, lapis at color. Iguhit ang mga estrukturang makikita ninyo sa kinabibilangang komunidad. At gawin itong isang mapa na nailalahad ang pangalan ng bawat lugar o estrukturang nakapaloob. Batay sa ating napag-aralan ngayong araw, anong mga salita ang natandaan ninyo at ipaliwanag ang salitang ito? Gamit ang iginuhit na mapa, anyayahan ang bawat bata na ilarawan sa klase ang lawak o sukat ng mga lugar na makikita sa kanilang drawing. Ipagamit ang mga salitang naglalarawan: malaki, maliit, malawak, makipot, malapit, malayo. Narito ang rubric sa gawaing ito. 5 puntos ang pinakamataas, 1 puntos naman ang pinakamababa. Magtanong sa mga matatanda ng ilang kilalang daanan o lugar na makikita sa komunidad. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat! Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Makabansa, Grade 2, Quarter 1, Lesson 3, Day 4. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa kahulugan ng sukat o lawak ng komunidad na kinabibilangan. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Kasanayang pampagkatuto na ilalarawan ang sariling komunidad batay sa lawak o sukat. Layunin, natutukoy ang hugis ng lawak o sukat na kinabibilangang komunidad. Na ilalarawan ang sukat o lawak ng kinabibilangang komunidad, malaki o maliit, malawak o makitid, at makipot.
Narito ang mga tanong na ating sasagutin para sa balik-aral. Una, ano-anong salita ang maaari nating gamitin upang mailarawan ang mga lugar sa ating komunidad? Pangalawa, gamitin sa pangungusap ang mga salitang binanggit. Sa bawat bilang ng 5 habang pinagpapasapasahan natin ang bolang papel na ito, ang sino mang may hawak sa bola pagkatapos ng pagbibilang ay kukuha ng isang talukap. Basahin ng malakas sa klase ang salitang nakapaloob. Hikayatin ang klase na ibigay ang kahulugan sa mga salitang babanggitin. Narito ang mga salita: malaki, maliit, makitid, malawak, makipot. Ulitin natin: malaki, maliit, makitid, malawak, makipot. Basahin natin ang kwento tungkol sa ang komunidad. Sa isang maliit at makitid na barangay sa probinsya, may isang batang babae na nagngangalang Christine. Ang kanyang pamilya ay naninirahan sa isang maliit na bahay sa tabi ng makipot na daan. Sa loob ng kanilang komunidad, mayroong isang malaking simbahan na nagsisilbing sentro ng pananampalataya ng mga residente. Malaki ang simbahan at maraming tao ang nagtitipon-tipon dito tuwing linggo para magsimba. Sa kabila ng maliit na sukat ng kanilang barangay at makitid na mga kalsada, mayroon ding malawak na parang sa gilid ng kanilang lugar. Dito naglalaro ang mga bata at nagkukwentuhan ang mga magulang habang hinihintay ang kanilang mga anak. Isang araw, nagkaroon ng malaking pagdiriwang sa barangay. Ang malaking plaza sa harap ng simbahan ay puno ng mga tao at naglabasan ang iba't ibang mga tindahan ng pagkain at kalakal. Ang mga bata naman ay naglaro ng mga tradisyonal na larong pambata sa malawak na espasyo sa gilid ng plaza. Habang ang mga tao ay umuuwi na papunta sa kanilang mga tahanan, sa makipot na mga daan, napagtanto ni Christine na kahit maliit ang kanilang barangay at makitid ang kanilang mga kalsada, mayroon silang malaking puso at malawak na damdamin para sa isa't isa, sa kabila ng mga limitasyon ng kanilang pisikal na sukat. Ang kanilang komunidad ay malaki ang kahalagahan at malawak ang potensyal para sa pagkakaibigan at pagkakaisa. Sagutin natin ang mga sumusunod na tanong tungkol sa ating kwentong binasa. Una, sino si Christine? Sagot, si Christine ay isang batang babae na nakatira sa isang barangay sa probinsya. Pangalawa, saan naninirahan ang kanyang pamilya? Ang sagot, ang pamilya ni Christine ay naninirahan sa isang maliit na bahay sa tabi ng makipot na daan. Pangatlo, paano inilarawan ang kanilang simbahan? Sagot, ang simbahan ay malaki at maraming tao ang nagsisimba tuwing linggo. Pang-apat, paano inilarawan ang kanilang kalsada? Ang parang. Sagot, ang kalsada ay makitid o makipot at ang parang ay malawak kung saan naglalaro ang mga bata. Panglima, anong salita ang ginamit upang ilarawan ang plaza?
Ang sagot, ang plaza ay inilarawan bilang malaki at puno ng mga tao. Ngayon ay magkakaroon tayo ng masayang gawain. Hanap kayo ng kapareha, isang kaklase na makakatuwang ninyo. Pag-usapan ninyo ang inyong komunidad o lugar na tinitirhan. Gumamit kayo ng mga salitang naglalarawan tulad ng matahimik, masaya o matao. Isulat ninyo ito sa papel. Pagkatapos, gamit ang mga salitang naitala ninyo, susubukan niyong gumawa ng isang tula na may 4 na linya. Dapat sa tula, mailarawan ang inyong komunidad o lugar. Huwag kayong mag-alala, tutulungan ko kayo habang gumagawa. Halika na, bumisita sa barangay naming maganda. Malawak ang kalsada, tabi-tabi ang simbahan, tindahan at pasyalang pambata. Ano-anong mga salita sa tinalakay ang naglalarawan sa sukat o lawak ng lugar o istruktura sa komunidad? Babanggit ang guro ng istruktura o lugar na siyang ilalarawan. Pabilisang pumunta sa mga salitang naglalarawan sa sukat o lawak ng lugar. Una, kalsada. Pangalawa, tindahan. Pangatlo, paaralan. Pang-4, barangay hall. At pang-5, plaza. Sa gabay ng magulang, gumawa ng isang collage na naglalarawan sa kinabibilangang komunidad. Maaaring gumamit ng angkop na hugis o larawan upang matukoy at mailahad ang lawak o sukat nito. Narito ang rubric sa gawaing ito. 5 puntos ang pinakamataas, 1 puntos naman ang pinakamababa. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!